Mayor pa lamang noon ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Isa na siya sa mga nagsusulong na gawing federalismo ang sistema ng pamahalaan. Sapagkat naniniwala si Duterte na ang federalismo ang solusyon sa mga problema ng bansang Pilipinas. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay pinamumunuan sa pamamagitan ng unitary system. Ang unitary system ay isang sistema ng pamamahala na kung saan ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay ang tinatawag na central o national government. Ang sistemang ito ay tinatawag din bilang top-to-bottom government, sapagkat ang kapangyarihan mula sa taas ay nababawasan papunta sa ibaba. Sa bansang Pilipinas, ang national government na siyang may pinakamalakas na kapangyarihan sa pamamahala sa buong bansa ay nakasentro sa Metro Manila. At ang mas mababang kapangyarihan sa pamahalaan ay ang kapangyarihan na nabibilang sa local government. Ito ay kinabibilangan ng autonomous regions, mga probinsya, mga lungsod at mga bayan, at higit sa lahat ay mga barangay. Ang mga magandang katangian ng unitary system ay ang mga sumusunod. Ang una ay mayroong pagkakapantay-pantay ang bawat local government sa iba't ibang rehiyon ng bansa, sapagkat ang mga batas at patakaran na ginawa ng national government ay pare-parehong ipinapatupad sa mga lokal na pamahalaan. Ang pangalawa ay bihirang magtalo ang national at ang local government. Dahil sa ang national government ang makapangyarihan sa lahat, walang karapatang magsagawa at magpatupad ng sariling batas ang mga local government na hindi naaayon sa batas na ipinapatupad ng national government. At dahil dito ay bihira lamang kwestiyonin ng lokal na pamahalaan ang desisyon ng national government. Ang mga problema naman sa isang unitary system ay ang mga sumusunod. Ang una ay hindi kayang direktang solusyonan ng national government ang mga problema sa local government. Dahil sa maraming tungkulin at problemang kinakaharap ang national government sa pamamalakad ng isang bansa, hindi na nito natutuunan ng pansin ang mga individual na problema sa local government. Kung kaya't inaasa na lang ng national government sa lokal na pamahalaan ang pagre-resolba sa mga problema ng kanilang nasasakupan. Ang pangalawa ay minsan ay walang kakayahang solusyonan ng local government ang kanilang mga sariling problema. Dahil sa ang mga pera na kinikita ng mga lokal na pamahalaan ay napupunta sa national government upang ito ay ipunin at paghati-hatiin bilang pondo ng buong bansa, mas malaki ang naibibigay na pondo ng national government para sa malalaking proyekto ng pamahalaan. At ang resulta nito ay mas kaunti ang naibibigay na budget para sa local government na dahilan upang maubusan sila ng perang panggastos para solusyonan ang mga problema sa kanilang mga nasasakupan. Halimbawa nito ay noong March 2016 na sinabi ng dating Pangulong Duterte na napakaliit ng nakukuha nilang budget mula sa national government. Pinasaring pa niya na ang mga perang ibinibigay ng mga rehiyon sa national government ay napupunta lamang umano sa bulsa ng mga korap na opisyal sa Metro Manila. Ang korupsyon ay isa lamang sa mga problemang kinakaharap ng isang unitary system ng pamahalaan. Kung kaya't ang nakikitang solusyon dito ng mga matuwid na politiko ay ang pagsulong ng federalismo sa isang bansa. Kung sa unitary system ay ang national government ang mayroong mas mataas na kapangyarihan sa pamahalaan kaysa sa local government, sa federalism o federal system naman ay mayroong dalawang level ng pamahalaan. Ito ay ang federal o national government at ang states o regional government. Kung ang Pilipinas ay maging federal na bansa, hahatiin ang buong Pilipinas sa iba't ibang rehiyon o estado at hindi ito kapareho ng mga rehiyon ngayon. Sa federalismo ay ang kapangyarihan ng national government at regional government ay magiging pantay. Ang parehong level ng pamahalaang ito ay dapat na magkasundo muna sa isang batas o patakaran bago ito ipatupad sa isang rehiyon. Sa kabuuan ay ang national government pa rin ang mangangasiwa para sa ikabubuti ng buong bansa. At ang regional government ay mamamahala na parang isang individual na bansa. At mas magkakaroon sila ng mas malaya at mas malakas na kapangyarihan pagdating sa kanilang mga nasasakupan. Ang mga bansang nasa ilalim ngayon ng federalismo ay ang Australia, Brazil, Canada, Germany, India, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Russian Federation, United Arab Emirates, United States of America, at marami pang iba. Ang mga magandang katangian ng federal system ay ang mga sumusunod. Ang una ay ang regional government ang magdidesisyon sa kanilang sariling kapakanan. Maaari na silang magsagawa at magpatupad ng mga batas na maaaring sundin sa kanilang rehiyon o estado. At ang mga batas na ito ay may epekto lamang sa kanilang nasasakupan. Marami sa mga nagsusulong ng federalismo sa bansang Pilipinas ay mula sa Mindanao at isa na rito ang dating Pangulo na si Duterte. Sapagkat sa federalismo ay maaaring maipreserba ang katangian ng bawat rehiyon tulad ng lahi, kultura at relihiyon. Alam naman natin na ang Pilipinas ay binubuo ng lagpas sa 7,000 isla at 81 probinsya. At ang isa sa magiging magandang bunga ng federalismo ay mas magiging malaya ang bawat rehiyon sa pagpapatupad ng mga batas na naaayon sa kanilang kultura at estilo ng pamumuhay.
Ang karagdagang kapangyarihang maibibigay sa regional government ay magiging daan upang ang mga hinaing ng bawat rehiyon ay mas malaya nilang maihayag, at ang kanilang mga problema ay mas madaling masolusyonan. Ang pangalawa sa magandang katangian ng federal system ay ang mas malayang paggamit ng sariling pera, mga kagamitan at likas na yaman ng isang rehiyon. Pagdating naman sa pera ay magbibigay pa rin ang bawat rehiyon sa national government, ngunit mas kakaunti na ito kumpara sa isang unitary system. At ang perang ito ay gagamitin sa pagpapanatili ng kaayusan sa buong bansa at pagtulong sa panahon ng mga sakuna sa mga rehiyong naghihirap at naging kapos sa pera. Mas magiging marami ang pondo ng bawat rehiyon base sa kanilang kinikita, at magagamit nila ito upang mas lalong mapaunlad ang kanilang nasasakupan. Ang mga problema naman sa federal system ay ang mga sumusunod. Ang una ay ang hindi pantay-pantay na pag-unlad ng iba't ibang mga rehiyon. Dahil sa ang pera at budget ng isang rehiyon ay nakadepende lamang sa kanilang kinikita, maaaring ang mayayamang rehiyon ay mas lalong yumaman, at ang mahihirap naman na rehiyon ay mahihirapang makausad. Ngunit mayroon namang solusyon patungkol rito, at ito ay ang tinatawag na Equalization Fund. Ito ang pondong ibibigay ng national government sa mga rehiyong kapos sa pera, upang maging pantay-pantay ang pag-unlad ng bawat rehiyon. Halimbawa rito ay sa tuwing mayroong sakuna na kung saan nahihirapan ang mga rehiyon na apektado nito. Ang pangalawa sa mga problema sa federal system ay ang pagkakahati-hati ng opinyon sa national law at regional law. Dahil sa pantay na kapangyarihan ng national government at ang regional government, ang mga batas na ipapatupad sa buong bansa at sa bawat individual na rehiyon ay maaaring magsimula ng maiinit na diskusyon sa pamahalaan. Sapagkat magkakaroon ng kapangyarihan ng regional government na kwestiyonin ang batas na nais ipatupad ng national government sa kanilang nasasakupan, lalo na kung ito ay hindi akma sa kanilang rehiyon at kultura. Marahil masasabi natin na mas maganda ang federal system kumpara sa unitary system. Ngunit sa huli ay nasa kamay pa rin ng taong bayan at lalong-lalo na ng mga opisyal sa pamahalaan ang ikauunlad ng kanilang sariling bansa. Ano ang masasabi mo, kaibigan? Maaaring mag-iwan ka na lang ng iyong komento sa ibaba para sa magandang usapan.